Hello everyone, I am Maria Atisa Manalo. Siya raw ang bagong mukha ng mga nadapa. Pero lahat din napabilib na nagawa niyang bumangon at itinuloy ang pagrampa. I fell a while ago on stage. And the thing with me is, whenever I fall in life, I always make sure I come back stronger. Miss Universe Philippines 2025 is... Sa pagtatapos ng gabi, Quezon Province! siya ang kinoronahan. Congratulations, Quezon Province! Filipinas, meet your new queen, ang pambansang manika at magiging pambato natin sa Miss Universe 2025, si Maria Atisa Manalo, 27, Philippines. Dahil maraming na-fall sa kanyang iconic fall, naturalmente, naging laman siya ng mga meme. May iba, suot ang parehong kulay ng gown. Sa pareho ring stage, nagdapa-dapaan para lang gayahin ang kanyang grace under pressure moves. Si Atisa Manalo, veterana ng pageants, nakipagsabayan noon kay Catriona Gray sa Binibining Pilipinas. Naging first runner-up sa 2018 Miss International. Nitong nakaraang taon, sumali sa Miss Universe Philippines pero naging second runner-up. At dahil third time sa charm, sa taong ito, muli siyang nakipagbardagulan hanggang nasungkit na nga niya ang pinaka-inaasam na Miss Universe Philippines title. The Miss Universe Philippines! Kaya ang fan na ito, ramdam na ramdam daw si Atisa nung sa wakas nauwi na niya ang corona. Quezon Province! Congratulations, Quezon Province! You are Miss Universe! Siya si Belle. What happened, Belle? Sobrang happy. Yung antas ng emotion ko that night. Kasi nga, syempre, I'm rooting for her. 2018 pa lang daw, si Belle certified artistahin na. Give me an A! Give me an H! Give me an B! Give me an I! Give me an S! Give me an A! Naging fan ako ni Atisa since she joined Binibining Pilipinas 2018 and she won Miss International. Kasi Atisa, mukha siyang manika and at the same time, nandun yung determinations to win. Kaya nung nabalitaan niyang muling sasabak ang idolo sa MUPH o Miss Universe Philippines, all out daw ang kanyang suporta. Naka-mindset ako na parang siya talaga yung mananalo. Parang feeling ko, sa kanya na to. At nung Grand Coronation Night, si Belle hindi lang tiis ganda, tiis gutom din. Mapanood lang ang kanyang manok. As in, walang kain. Papansin mo na may winning glow. The way na rumampa siya, yung parang siya talaga yun yung 2018. Parang 101% confident ako na siya talaga yung mananalo. Pero halos bagsakan daw siya ng world, ng universe rather. Nang sa evening gown competition, si Atisa natapilok. Sobrang nasad. Napamura din ako. Pero nung tumayo siya, sobrang bawing-bawi. We are planning now with my friends to fly to Thailand to watch kung paano kakoronahan as Miss Universe 2025. Pero bakit nga ba natumba si Atisa? Anong masasabi niya sa ibang nang iintriga na sinadya raw niyang madapa? Nakakaloka naman yun. Sa lahat ng eksena kong gagawin, yun pa talaga. I know my truth and I know kung anong totoo and it's okay. Umabit yung heels ko sa gown. Nadapa ako. All I wanted was to get up after. Kaya sabi ko lang sa sarili ko, tayo tayo, pretend tayo na walang nangyari. Sa totoo lang daw, last-minute decision ni Atisa na sumali sa Miss Universe Philippines. Biglaan yung pagsali ko ulit ng Miss Universe this year kasi meron na kaming representative dapat ng Quezon Province.
Pero nag-quit yung dapat naming candidate. And I'm glad that I took the opportunity. But after I won, hindi agad ako nakatulog kasi nag-iisip ako kung anong gagawin ko sa Thailand. And I want to improve all aspects of who I am for Thailand to give the Philippines a best chance. Facing from the last winner, oo, ang gusto talaga nila is manikahan, and I think we have that. Isa sa talagang panlaban niya ang malaman ni kanyang muka. Pero ano itong nabalitaan namin? Na si Atisa, hindi lang daw proud representative ng Quezon Province, kundi kinatawan din daw ng probinsya ng Pampanga. Mula mata, ilong, at hugis ng muka, aakalain mong siya si Atisa. Pero look-alike lang pala sila. Siya ang bukonerang si Geraldine, 23, Pampanga. Sabi sa akin na makeup artist ko that time, "Uy, kamukha mo si Atisa. Uy, sis, okay ka lang ba?" Sabi ganun. Tapos ako natataka ko, bakit na paano? Kakang ganun. Masakit kasi yung hulog mo sa stage, sabi ganun. Tapos, sabi ko, anong pinagsasabi niyo? Sabi. Doon ko lang na-realize na nahulog nga si Atisa. At gaya ni Atisa, hindi rin daw sinukuan ni Geraldine ang pangarap na mag-title sa mga pageant kahit pa isa na siyang ina. Naging inspiration ko siya kasi yung fighting spirit niya each and every time na sumasali siya ng pageant. And naglo-look up ako sa kanya ng sobra-sobra na sana makuha niya back-to-back ulit Philippines. Si Atisa, hindi lang malamunyeka sa ganda. Magandang ehemplo rin ang kanyang ipinakita na kapag nadapa, bangon lang. Quezon Province! And come back stronger! Congratulations, Atisa Manalo!